Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Praise the Lord, purihin ng Panginoon. Muli sa umagang ito, salamat sa Diyos at muli tayong magkakasama-sama sa umagang ito ng ating pong morning devotion. Ang ating pong pagbubulayan ngayon ay sa 1 Peter chapter 2, verse 17. Sabi po dito, igalang ninyo ang lahat ng tao at mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Mamuhay kayo ng may takot sa Diyos at may paggalang sa emperador. Ang title po nito ay ang 4 na haligi ng pamumuhay Kristiyano. Tayo po muna'y manalangin. Panginoon, maraming salamat sa umagang ito na kami po ay binigyan mo ng panibagong lakas, buhay upang sumamba at magpuri sa iyo at sa ganun din makapagbulay-bulay ng iyong salita upang makapamuhay ayon sa iyong kalooban. Ingatan mo po kami at patubayan sa gagawin namin ito. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong talata na sa araw na ito ay ang 1 Peter chapter 2 verse 17. Ito po ay tila isang maikli ngunit napakabigat na buod kung paano po tayo dapat mamuhay bilang mga mananampalataya. Nagbigay si Apostol Pedro ng 4 na utos na nagsisilbing mga haligi ng ating buhay Kristiyano. Ito po ay ang paggalang, pag-ibig, takot sa Diyos, at paggalang sa autoridad. Sa mundo po ngayon na puno ng ingay, pagkakabahala, bahagi, at kawalan ng respeto, paano natin may pakikita ang mga utos na ito? Atin pong pagbulay-bulayan ng talatang ito. Sabi po sa talata ay, igalang ang lahat ng tao. Honor all people. Ang utos pong igalang ang lahat ng tao ay nangangahulugang walang sinuman ang hindi kasama. Hindi ito nakadepende sa katayuan, lahi, o paniniwala, o kung nararapat ba sila sa iyong paningin. Kailangan nating silang bigyan ng dignidad dahil sila ay nilikha sa wangis ng Diyos. Sabi po ng Kawikaan chapter 22 verse 2, ang Panginoon ang lumikha sa tao, mayaman man o mahirap. Kung ang Diyos mismo ang lumikha sa bawat isa, mayaman man o mahirap, kaibigan o kaaway, karapat-dapat silang tratuhin ng may pagpapahalaga dahil sila ay kanyang nilikha. Pangalawa po doon sa ating talatang binasa ay mahalin ang mga kapatid kay Kristo. Love the brotherhood. Bagamat kailangan nating igalang ang lahat, mayroon tayong mas mataas na utos na pag-ibig sa ating kapwa mananampalataya. Ang tinatawag na kapatiran
Ang pag-ibig na ito ay nagpapakita ng ating pagiging kabilang sa pamilya ng Diyos. Sabi po ng 1 John chapter 4, verse 20 ay ang nagsasabing iniibig niya ang kapatid ay isang sinungaling sapagkat kung ang kapatid niya mismo na nakikita niya ay hindi magawang iibigin, paano pa kaya niya magagawang ibigin ang Diyos na hindi naman niya nakikita? Ito ang utos na binibigay sa atin ni Kristo. Ang taong umiibig sa Diyos ay dapat ding umibig sa ating kapatid. Patunay na mahal din ng Diyos ang ating relasyon sa ating mga kasamahan sa pananampalataya ay salamin ng ating relasyon sa Diyos. Kapatid, isa pang talata doon sa banal na kasulatan ay mamuhay ng may takot sa Diyos. Fear God. Ang takot sa Diyos ay hindi nangangahulugang matakot para bang siya ay isang malupit na tagapagparusa, kundi isang banal na pagpipitagan, paggalang, at pagkilala sa kanyang kapangyarihan at pagka-Diyos. Ito ang nagtutulak sa ating mamuhay ng tama. Sabi po ng Kawikaan, chapter 14, verse 27, ang pagkatakot sa Panginoon ay magpapabuti at nagpapahaba ng inyong buhay at maglalayo sa iyo sa bitag ng kamatayan. Kapatid, ang pagkatakot sa Diyos ang simula ng karunungan. Ayon po sa Kawikaan 9 verse 10. Ito ang pundasyon na nagbibigay sa atin ng tamang paraan, tamang pananaw sa buhay. Naghihiwalay sa ating mga kasamaan at nagdadala ng tunay na kapanatagan at kaligtasan. Kaapat po, doon sa talata na ating binasa ay may paggalang sa emperador or honor the authorities. Sa konteksto ngayon, ito ay tumutukoy sa paggalang at pagpapasakop sa mga lehitimong otoridad sa gobyerno. Kahit pa hindi natin sila lubos na sinasang-ayunan, ang Diyos ang naglagay ng mga autoridad at paggalang sa kanila ay paggalang sa ayusan na tinakda ng Diyos. Sabi ng Romans chapter 13 verse 1, magpasakop kayo sa lahat ng mga namumuno sa pamahalaan. Sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya ang naglalagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Kapatid, ipinapaalala sa atin ni Pablo na ang ating pagpapasakop ay hindi lamang dahil takot sa parusa, kundi dahil sa ating budhi at pagkakilala sa mga autoridad. Ito ay nagmula sa Diyos. Ito ay bahagi ng ating pagiging mabuting mamamayan habang hinihintay natin ang pagbabalik ni Kristo. Kaya nga po, ang 1 Peter chapter 2 verse 17 ay isang balanse at kumpletong modelo ng pamumuhay. Ano ito? Panlabas na relasyon, igalang ang lahat ng tao. Relasyon sa kapatiran,
mahalin ang kapwa mananampalataya. Relasyon sa Diyos, mamuhay na may takot sa Diyos. Relasyon sa lipunan, igalang ang otoridad. Naway, isabuhay natin ang 4 na utos na ito. Dahil sa paggawa nito, hindi lamang natin ginagampanan ang ating tungkulin, kundi ipinakikita rin natin ang kagandahan ng buhay na nakatuon kay Kristo. Kapatid, napakaganda ng talatang ating pinagbulayan ngayon sa umagang ito, na makapagbibigay sa atin upang makapamuhay tayo ayon sa kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat na kayo ay nagbigay sa amin ng liwanag sa pamamagitan ng iyong salita, lalo sa aming natutunan ngayon sa 1 Peter chapter 2 verse 17. Panginoon, tulungan niyo po kami na maging mga tao na nagpapakita ng paggalang sa lahat. Ano man ang kanilang kalagayan, bigyan niyo po kami ng puso na marunong umibig sa aming mga kapatid kay Kristo, upang ang inyong pag-ibig ay makita sa aming ugnayan. Bigyan po ninyo kami ng banal na takot sa iyo, O Diyos, upang mamuhay kami ng may katapatan at karunungan. At sa huli, Panginoon, tulungan po ninyo kaming maging masunurin at gumalang sa mga otoridad na iyong itinalaga. Gawin po ninyo kaming ilaw sa mundong ito sa pamamagitan ng pagsunod sa iyong utos. Ang lahat ng ito ay amin pong dinadalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen.